Nung nag-start tayo mag-moto camping, yung panahon na angkas pa lang tayo kay Dos, nag-adventure tayo kasama si Dos. Naalala ko pa yung mga araw na yun na tamang angkas lang ako sa likod. Hanggang doon na ako nakakatulog minsan. Tapos dumating yung araw na nakabili siya ng isa pang motor, yung ADB. Nung nakabili siya noon, pinahiram niya sa atin si Honda Beat. Pinapagamit niya sa atin every time na may lakad. Papahiram niya yan. Nawala sa kanya si Beat. Pinsunap niya kay Purgas. Yan, kung maalala niyo si Purgas, yan na yung latest nating ginagamit na pinapahiram niya sa atin. Nangarap din tayo magkamotor, sariling motor. Nag-manifest din tayo sa motor. At tignan niyo naman ngayon, ito na siya. Yan, officially na tayo na yung owner ni Purgas kasi nga binili na natin to kay Dos. Ito na siya ngayon. Napakaganda at napakasaya sa feeling kasi nga fully paid na natin siya. At marami na rin tayo sa kanyang na upgrade. Sobrang dami. Yan, sobrang daming upgrade na nangyari sa kanya pero marami pang i-upgrade sa kanya kasi nga puro gas-gas talaga siya. Yung pangalan niya palang puro gas, hindi na natin papalitan. Puro gas-gas naman talaga siya. At mapalitan natin yung kaha niya, ang dadating nun, puro gas pa rin kasi puro gastos na ako dyan. Yan, magmula sa sprockets, yan, sa shocks, pinayos na natin yung shock sa harap. Yung headlight, pinalitan na natin kasi maraming gas-gas yung headlight. Yan, tapos ito wala pa tayong pambili ng fender sa harap kaya minodify muna natin kasi nga gamitin lang din natin. At yan, siguro baka pagka nagkapera i-repaint na lang natin siya. Tayo na lang magre-repaint sa kanya para wala yung gas-gas niya. Yan, inayos na rin natin yung sirang side mirror niya dati. Pinatono na rin natin yung makina niya. Marami pa tayong upgrade. Kaya hindi pa tayong official na mukha ni Purgas pagka dating ng araw kasi nga marami pa tayong babaguhin dyan. Yan, na-miss ko kayong lahat. At nandito tayo sa may Bukod Benguet ngayon. Nakakamiss lang kasing lumabas. Tayo lang kasi yung ngayon available. Hindi available si Dos bukas. Kaya tayo lang ang solo tayo ngayon. Solo adventure. Natatakot na masaya. Pero magkakamping tayo ngayon. Magagandaan talaga kay Purgas kasi ang dami niya na upgrade. Pero ganun pa rin siya. Ang saya lang kasi may sarili na tayong motor. Tara guys, punta na tayo at maghanap na tayo ng spot. When we're in the same space, you're more like a ghost. Am I the reason why you're always so quiet? You're always so quiet. Yeah. Hindi natin makontong natin kasama natin. Hindi natin to hindi natin solo. No? Naka-record yan, no? Siyempre nakaka na tayo. Ba yan? Bading. Guys, hindi natin kaya nang wala sila. Ayan, si Biyahero at si Direk Gino. Bakit ko nga ba trinay mag-adventure mag-isa? Ewan ko, pero ang pagkakaalam ko, balang araw, magwawatak-watak din kami. Si Dos magkakapamilya, si Derek naman tatanda. Hindi, siguro balang araw limited na yung mga oras namin para sa isa't isa. May mga sari-sarili na kaming pinagkakaabalan sa buhay. Kaya ngayon, pag may mga ganitong pagkakataon na kasama sila, ay sumasama talaga ako. Sinusulit ko yung mga tawanan, kwentuhan, kasi di naman natin alam at walang nakakaalam kung may bukas pa bang darating para sa atin. Ang alam ko lang, iiwan din tayo ng lahat. Wala naman kasing permanente dito sa mundo, kaya dapat nating sulitin.
Pre, ang linis. Pre, ang linis, pre. Ganda, pre. Direk, ang linis, direk. Subukan muna natin itawid, pre. Kasi mas maganda nga lumangoy nga daw doon. Direk, ang linis, direk. Ha? Ang linis. Ang linis, direk. Oo, linis nga eh. Pre. Para manununtok. Oo. Kababalik ko lang, kadugyan na naman pinagagagawa. Bakit nga ba tayo nawala ng ilang buwan? Kung kilala nyo si Clyde, pinasok niya kasi kami sa Shopee Affiliate Program. Kung nakafollow ka sa FB page ko, alam mo siguro kung ano yung affiliate na sinasabi ko. Nagbebenta kami ng kung ano-anong product na nasa Shopee, tapos doon kami kikita. Magmula nung nag-start tayo sa affiliate, di pa rin tayo tumigil sumama sa mga matatalik nating kaibigan. Sumasama pa rin tayo kahit hindi na tayo nakapag-upload sa YouTube. Pilit pa rin nating sinasamantala yung mga oras na nandyan pa sila. At kung meron man akong kailangan pasalamatan, nagpapasalamat ako sa itaas na ginawa niyang instrumento si Clyde para makuha ang pinapangarap nating motor. At salamat din sa mga kaibigan at mga subscriber na laging nakasuporta. Next. One. Kayo magbilang kasi. 1, 2, 3. Halip na tinelas ko. Pinabalik na daw sa ilalim. Kapagod. Nandito nga pala tayo sa may isa sa pinakamagandang river na napuntahan namin at pinakamalalim na river na napuntahan ko. Yan, dito to sa may Kasiguran. At hindi ko alam kung saan tong lugar na to. Ilalagay ko na lang dito. Yung kaya sa taas. Yan, lalagay ko na lang dyan. At hindi ko talaga alam kung saan to eh. Talagang in-enjoy ko lang yung araw na to. Itong araw na mismo to. Ito yung day 1 namin na travel. Ayan. Kaya pala tayo hindi solo ngayon kasi nga may nangyari nga dun sa campsite, yung Patok campsite. Yan, claim na ng may-ari daw yung lupa doon na sa kanila daw yon. Yan, kaya yan yung mga papakita kong clips. Yan yung mga nasaksihan ko doon, yung pumunta ako nung nag-solo ako. Yan yung nasaksihan natin doon sa may Patok campsite. Kaya napakalungkot kasi nga isa yun sa mga campsite dito sa may Benguet na sobrang ganda at napaka-raw nung vibes doon. Hindi naman kami babalik-balik doon kung pangit yung lugar at hindi marunong makisama yung may-ari. Yan, ang nangyari doon, binuldoser yung napakagandang bundok. Tapos ewan, basta parang naman yung parang naiinis ka. Yung araw na yun talagang inis na inis ako, pero wala akong magagawin, hindi naman ako may-ari doon eh. Kaya yan, dito tayo ngayon, kasama natin si Dos tapos si Direk Gino. Yan, hanap tayo doon ng campsite or raw spot or spot na pwede nating mapaglipasan ng gabi. Mula Pangasinan hanggang dito, nagbiyahe kami ng 8 hours. Almost 8 hours yung biyahe namin papunta dito. Pakalayo pala nito. Si Direk 8 hours nagising. Ako 4 hours nagising, 4 hours natulog. Si Dos, hindi ko alam doon. Tinamaan niya ata si Direk magising. Ako lang mag-isa mag-setup. Kung nag-drive, ako pa mag-setup. Parang nagre-reklamo ka, Direk. Ay, hindi. Tinatanong ko lang kayo. Nagtatanong ka Okay ba? lang ba kayo dyan? Nagtatanong ka? Komportable ba yung pagpupo nyo dyan? Ha? Ganda dito. Ganda, sige. Diyan lang kayo. Pahinga lang kayo, ha? Nag-setup lang ako sa labas. Diyan lang kayo. Sabihan ako kayo magtapos na. Wala ko ng ilaw ko. Madilim sa labas eh. Sa mga nakasubaybay pala ay hindi ko ata na-upload. Yan, kakarating lang pala natin dito sa spot. At nakapag-set up na tayo ng shelter natin. At ito pala yung pot
tent natin. Nakakabili. Kakagamit lang natin. Ngayon lang natin siya nagamit. Sumlon yung brand niya. Same sila dito sa inner tapos outer. Yan. Set natin nabili. Pinaka-cot bed niya, generic lang. Gusto kasi dati talaga yung ganito kasi nung sa may Zambales tayo dati, pinahiraman tayo ng isang kaibigan ng cot tent. Yan si Patrick, yan pinahiraman niya tayo ng cot tent. Pangarap talaga natin kasi napakamahal nga ng cot tent. Ang ginawa ko, binenta ko yung dalawang tent para makabili ng ganito. Pero okay naman. Maganda at komportable talaga ang cot bed sa likod. Kaya yun din, tapos naka-elevate ka sa ground. At yan, papakita ko to sa inyo bukas itong cot bed na nakuha natin. Napakaganda at tutulugan natin yan. Yan, kita-kita tayo bukas ng umaga. Good morning sa inyo. Napakaganda ng gising natin dito sa may kasiguran. Ganda ng gising natin dito sa cot bed. Cot tent pala. Itong cot tent. Ganda dito sa may cot tent natin. Sarap talaga sa likod. Hindi masakit sa likod yung game changer talaga sa mga nagka-camping ng cot tent. Downside, dalawa yung sineset up mo. Tent at yung cot bed. Pero yung comfort niya, sobrang ganda. Okay lang na magdala ko ng ganito, dalawa. Cot bed at tent. Isa naman sumakit likod ko sa hindi pantay na ground. Buti na nakakuha pa tayo ng isang cot tent. Kasi itong stock ata na to dati, last na. Itong Sumlon na brand. Tapos yung cot bed naman napakarami namang mabibiling generic lang. Pero napakapangit ng generic kung may chance kayong bumili ng mga branded tulad ng Montana. Doon lang kayo. Hindi kasi hindi accurated yung kanya. Parang hindi nila tinatry yung aluminum frame niya. Kaya sobrang haba ng frame nito. Kailangan ko pang lagari. Nung lagari ko ganun pa rin. Masikip pa rin. Ano ba yung pang lunch natin, direct? Yun, pwede rito. Lunch? Oo. Sarap! Kumakain sa ilalim ng tarp habang umuulan. Nakakamiss yung ganito, no, direct? Tara, camping ulit tayo. Bushcraft ulit? Pero nakamotor. Okay na lang. First question, direct. Anong impression mo nung nalaman mo na sa akin na si Purgas? Ano ka talaga dito? Ha? Masaya ako kasi alam kong maalaga ka sa gamit. Ano ka ba? Meticulosong mag-maintain ng gamit. Kaya masaya ako sa'yo siya napunta. Kay Dos, hindi ka masaya? Medyo hindi. Yung kakalabas mo pa lang tapos naputikan, ilulog mo agad para i-car wash. Hindi naman ako ganun eh. Si Dos kasi tagal nang nasa si Purgas, di man lang magrasahan yung kadena. Hindi. Ko na nakuha. Yung engine check, yung check engine, wala mapunta sa kanya hanggang mapunta sa'yo, andun pa rin. Hindi na, nawala na sa akin. Yun nga eh. Kay Dos, hindi nawala eh. Yung side mirror ata nun hanggang sa'yo umabot eh. Oo, yung may di tali nagpalit ng nun. goma. As is na nga yun. Hindi kasi ang point ni Dos nun, hindi. Maintain niya talaga yung condition ni Purgas kasi ganun niya natanggap yun mula sa akin. Pinagpapahalagahan niya yung natanggap niya sa akin kaya So ako hindi. hindi niya iniba yung condition. So, ako hindi. Galing na kay Dos yun eh. Hindi sa'yo eh. Ang pangarap ko naman talagang motor dati ay Honda Beat. Hanggang nung first time namin mag-meet ni Direct Gino na gamit niya si Purgas, doon talaga ako nalab at first sight sa PG1. Kaya magmula noon, ang pinangarap kong motor ay Yamaha PG1. Sa mga hindi pala nakakaalam ng buong kwento ni Purgas,
Si Purgas ay nanggaling kay Direk Gino. Kung nakasubaybay ka sa mga videos niya, alam mo na siguro yung mga pinagdaanan nilang dalawa. Sobrang dami nilang napuntahang raw spot at mga spot na sobrang hirap puntahan. Kita-kita natin. Hanggang isang araw na napunta kami sa Takadang at doon na natipuhan ni Direk Gino yung Honda Beat ni Viajero na pinapagamit sa atin. Kaya nag-swap sila. Sabi ko sa sarili ko noon, balang araw magkakaganyan din ako. Yung balang araw na yon natupad at ang pinakamasaya yung nanggaling mismo sa iniidolo mo yung PG1 na gamit mo ngayon. Ang saya sa pakiramdam kasi sa atin napunta si Purgas. Di ko akalain at di ko rin inaasahan. Nung hindi pa sa atin si Purgas, kinakausap ko yan. Sinasabi ko sa kanya, oras na magkasarili ako motor, hindi man ikaw, bibihisan kita balang araw. Guilty talaga ako nun. Kasi nga, dami ko ding pagkukulang kay Purgas dati. Kasi pinapagamit sa atin ng libre, pero hindi natin mabilihan ng mga pangangailangan niya. Pupudpuran ng gulong, at maingay na sprocket. Pero ngayon, masayang masaya ako kasi yung mga pagkukulang natin dati, nagagampanan ko na ngayon. Sobrang saya ko at sana maging masaya din sa atin si Purgas. When I can't lie awake for someone else to say I can live my life